And gagawin daw ni Mommy ng mango powder itong mga to. Dodi batakan sa khichdi. Dodin batakan sa khichdi ane curry. Curry. So once boiled lang lalagay siya ng chas. 5-10 लाख 10 लाख 500 to 1 million. जो यू में એટલે બસ જમાઈ લઈ ગયા કેરી વાણીને એટલે nakuan mo એટલે usually guys yung season ng paggawa ng atano din dito is during mango season kasi yung mga mango sobrang dami and sobrang mumura. If you call 108 for emergency, yes, there's an ambulance that will come to your house. I didn't say I don't look handsome or not. Wow. I know I look handsome. I said my outfit doesn't match. Feeling ka talaga. Drumsticks yan guys. Ayan o. Okay, The bye one you papa. was speaking from Check. lage Para siyang guys, sobrang daming nahulog na mga mangga dun sa farm namin. So, ayan yung mga binigay sa amin ng merchant. And gagawin daw ni Mommy ng mango powder itong mga to. So, ayan, ang daming loss, ang daming mga hulog na mga mangga. And kukwento ko sa inyo kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga farmers ngayon dito. And right over here, nagluluto si Mommy. Mommy, sukha ba naman, Wajah? dodi batakan sa khichdi. Dodin batakan sa khichdi, curry. Curry. So, ito guys, curry. Nagugustuhan ko na siya kasi nagitawa na ako sa dal. So, ito yung khichdi. And ito naman yung dodi batakan isa. My husband start. Puche? My husband start. Pela dami man siya ipute. So, another vegetable yung kakainin ni Mommy. And the time right now is 10:25 na. And nandito si Doc Milan ngayon. Wala siyang trabaho. So, ito yung ulam ni Mommy. Kevay? Haraduan usak. Haraguan singgo. Haraguan singgo. drumstick. So, meron siyang potato dyan, tsaka drumstick. And then, susunakuan po siya. Kali mito nakin ba pani atla to. So, nilagyan niya lang ng salt. Mapay jay. And then, ibuboil niya. Chas. Once boiled lang, lalagay siya ng chas. Mocha. Chili powder, turmeric powder, and other masala. So, ayun ang dami niyang nilalagay, guys. So, ito yung ulam natin for today. Papa, आपरा केतर के होती हूँ नुकसान થઈ ગયું ડેમેજ કેટલું આશરે 5-10 લાખ 10 લાખ 500 to 1 million. જો જોયું મેં એટલે જોને આલા બધા કેરી જમાઈ કેવું છે બસ જમાઈ લઈ ગયા કેરી વાણીને એટલે આઈકુ માર્કેટમાં માર્કેટમાં આપશે આવે જે આવે તે અને પેલા પપાયા નો પપૈયા તો હારા છે હારા છે ઓછું નુકસાન છે જયદીપભાઈ પપૈયા હારા અને બનાના એ બધા બનાના ભાગી ગયા so ayun nangyari sa farm namin guys. Mami, tame kidu powder બનાવવાનો એ કમ કાપાનો આ તો અથાણું બનાવલી કેરીનું okay. ખારું At so gagawa pala si Mommy ng ng pickle. So ganyan yung paggawa ng pickle guys tuwing mango season. At ano ba na usually carry no season Mommy? Carry na ko etle. Usually guys, yung season ng paggawa ng atano din dito is during mango season kasi yung mga mango sobrang dami and sobrang mumura. Are apro carry loss tegyo. Bauba dun ni Che parigay. Hukar. So ayun siya. check koi rosto apni एकच check आली कम बीजू नाही nakuha बहुत થઈ ગઈ તાજુ બનાવ ખાવા તો okay na daw yung isang piraso guys. So gagawa si Mommy ng atano ngayon. Guys, pupunta kami ngayon sa hospital for second opinion. Magpapa-second opinion kami ni Doc since he knows some people. OB-GYN. Since I work in hospital. And dito kasi guys, no payment, no? Yeah, no payment. Free lang. And Doc Milan wants to see also the baby. Kasi last time we did not have the photo. No, Milan? You're not able to see your baby. All healthcare libre naman. All healthcare dito libre guys. So, wala man kami dinalang pera
kahit piso, libre lahat. Even if you need medicine, they will give it to you for free. You just have to go there. Libre. Libre lahat. Libre lahat. Only gastos lang is gas going there Even for that, if you call X108, for emergency. yes. There's an ambulance that will come to your house. So, meron kasi kaming issue ni Milan kasi they are saying that sa next visit namin doon sa hospital nga kung saan ako nagpapa-check up, tuturukan nga daw ako ng steroids. So, let's see. We'll ask for second opinion kung bakit ganon. And, Is it really necessary? necessary ba? Anong you effect? give only steroid when you need to mature baby's lung before 36 weeks. Oo. So, ganun yung problema namin. And titignan na rin namin yung baby kasi meron friends si Milan na radiologist. So, gusto daw makita ng tatay. So, ayun guys. I'll update you sa mga sasabihin ng doktor and sa mga kaganapan ngayong araw. Nandito kami ngayon sa hospital na pinagtatrabahuan ni Milan. Let's go inside. Sobrang daming tao. Outfit doesn't match. You look handsome. Don't worry. Doesn't matter. I didn't say I don't look handsome or not. Eh, di wow. I know I look handsome. I said my outfit doesn't match. Feeling? Feeling ka talaga? Chala. Chala, let's go guys. Daming tao. I know the reason why you want to use bicycle instead of the car. It's very hard to park. Nalaman ko na nga guys. Kaya pala. So, kakauwi lang namin guys. Nagpunta lang kami dun sa hospital para nga ipatingin dun sa kaibigan ni Milan yung mga report ko. And medyo napapraning nga ako dun sa may steroids na sinasabi nila na i-inject sa akin. So, nagpunta kami sa dalawang doctor, pinatingin namin and pinasonography na rin namin para nga ma-check and ma-examine ulit. So, ayun nga, tama nga yung sinabi nila guys, low-lying placenta pa rin talaga kasi tumaas lang siya ng 2.2 cm. So, yun lang yung tinaas niya and very risky pa rin daw. Considered as high-risk pregnancy. And kanina nga din, pinatawag ako dun sa center. Parang binibigyan ako ng option na bibigyan daw nila ako ng 15,000 rupees para magstay dun sa government hospital ng 5 days advance and 5 days para i-monitor yung baby if ever nag-preterm nga ako, preterm labor. So, sabi ni Milan, ganun daw talaga dito sa India, pinapangalagaan daw talaga nila yung mga buntis nila and ini-incentivize talaga nila yung mga tao para pangalagaan nga yung pregnant lady at saka yung buntis. Kasi normal siya sa mga lower caste. Kasi yung mga lower caste dito guys, yung mga tao dito, nagtatrabaho na agad sila sa farm. Wala silang pakialam dun sa mga preterm labor kung high risk sila. So, gumawa daw ng scheme yung government para ma-motivate ba sila na alagaan yung bata and magstay sila dun sa hospital. So, ayun. Pero sa case ko, sinabi ni Milan na since doctor nga daw siya, kahit na hindi na nila ako bigyan ng 15K or what, pero hindi kami dito sa may public hospital manganganak kasi meron kakilalang iba't ibang mga doctors si Milan sa iba't ibang mga hospital and pupunta kami dun sa talagang OB-GYN ko and talagang aalagaan nila ako doon. So, sabi ni Milan, wag na lang akong ilista dun sa high-risk pregnancy. And then, gagawin na lang namin yung sa amin privately. So, ganun siya. So, ang mangyayari niyan guys, lalagyan daw ako ng steroids na injection for the baby's lungs para if ever na mag-preterm labor ako, okay na yung lungs ni baby. And normal lang daw yun guys, lalo na sa mga cases na bababa talaga yung mga placenta nila. Parang ano lang siya, precaution lang siya para walang mangyaring masama dun sa baby. And kahit na mapanganak siya ng maaga, makakasurvive na siya dito sa labas. So, ayun. Ang gagawin niyan is babalik kami ng June 8. Tapos, sabi ng doctor after na magbabalik na daw ako ng after 15 days for my check-up para ma-monitor ng maayos yung kalagayan ko. Tapos nun, kung maagang dumating yung baby, i-admit daw ako ng maaga. Kahit na magstay kami ng matagal sa hospital.
walang problema as long as nasa hospital facility na kami. Kasi dito, 2 hours yung layo ng bahay namin dun sa hospital na pinupuntahan ko. So, much better daw if nakaramdam na ako ng mga contractions, pumunta na agad ako as soon as possible para ma-monitor nga nila ako and hindi malagay sa panganib yung bata. Pero if ever naman na may mangyari dito sa lugar namin, may mga kakilala din naman kami dito na gynecologist. Meron kaming second option. If hindi na talaga kami makarating dun sa may gynek ko, meron dito na ready and willing na magpanganak sa akin. So, tinitingnan na namin yung mga options na pwede namin gawin para kapag time na wala nang mangyaring aberya and ready na kami. And sinabi nila na yung due date ko is nasa mga August 13, around that. Kasi nagbago, depende daw sa growth ng bata. Pero yung sabi ng OB-GYN dito, baka July lang, lumabas na siya. July end. So, pinaparedy na rin nila yung mga gamit namin if ever na mas mapaaga nga or what, naka-ready yung mga gamit and hindi na kami mga lalo na kung magpupunta kami ng 2 hours away, diba? Mas maganda kung ready na yung mga damit namin kung magsistay sila sa hospital kasama ko. So, ayun. Medyo na-stress ako or medyo nag-overthink ako. Pero sabi ni Milan, there's nothing to be worried about kasi nandiyon naman siya. And, ayun, medyo nakakampante rin yung sarili ko kasi nga, considering na doctor din yung asawa ko and mas marami siyang connections dito sa India. So, ayun. I will update you later sa mga kaganapan dito. For now, magpapahinga lang ako kasi sumasakit nga yung likod ko. I'll see you later, guys. Hinati-hati nga din ni Mommy to. Mommy, aho ba na che? Mango powder. So, gagawa daw tayo ng mango powder, guys. So, kanina, gumawa si Mommy nung, ang tawag doon, yung atano or pickle. Pero itong mga to, ito yung gagawin daw niyang mango powder. So, pinainit niya yan kanina sa araw, kung napapansin nyo. And then, gagawa daw siya ng mango powder gamit yung mga yan. And ito naman yung coconut. Ayan o. Marami din silang item na ginagawa dyan. And binibilad din nila yan sa araw. So, panoorin natin kung paano yun gawin baka bukas. So, balitaan ko kayo. Mag-aalas 7 na dito, guys. Nagluluto si Mami soup. Haba na dito, Mami. Rotla. Haraguano sak. Haraguano sak. Pila sawarete? Panalag. Palag. So, nagluluto si Mami dito ng rotla. Akhato. This is little bit sour. Moro. Moro. So, 2 items. Bew. Kon kasi, kato. Khato mahari yaro. Papa na bagay kato. Na, papa na, Milan na. So, yung sour... Tunay. Yung sour food pala na yun, guys. Kay Mommy lang yun. Tame, bo. Puro tayo giwa, tame. Ekli. La. So, ayun yung kakainin pala ni Mommy. Para sa kanya pala yung isang buong yun. Tapos, ito yung para sa aming 3. Drumsticks yan, guys. Ayan, And ito yung sa kanya. Ang dami. Labadacha na marubay. Ayun siya, drumstick. Tapos, isip-sipin niya yan. Yan yung ginagawa nila. And ito yung rotla. Pero kakain ako ng khichdi. Yung khichdi kasi... So, yung khichdi kasi, hindi ako kumakain yan, guys. Pero yung kinakain ko is itong khichdi. Ayan, Gusto ko yung khichdi kasi rice. Alam niyo naman tayong mga Pilipino. Mahilig tayo sa kanin. Pero yun yung... Hindi ko na babuksan. Pero yun yung merong rice na merong lentils. And yung ulam namin kanina na upo. Hindi ko mabuksan. Ayan. Yung kakainin ko. Gusto ko yung kanin. So, ayun. Tsaka itong dudi bataka or yung upo na may patatas. Ano to? Saresas? Nalalag siya? That's it. Is it not, You went to the farm and you brought me this? Yes. It's not. It's different thing lang. Hindi naman alateris yan. It's not alateris. Did you ask Papa if it's eatable? Huh? What if it's poisonous? Okay, don't eat. I will not eat first. It's not saresas. Jo. Aho. Kawai? Kawai na ta. Lao chaki jo me ha. Kawai ha, Milan?
Nali Lychee છે lychee? No, don't eat. What is it? Ali, Okay, the bye, one you Papa. was speaking from. It's that is sarelchas, અલગ છે. મોળા મૂક દે હવે બીજો રવા દે ને બાકીનું English શું નામ છે આ? ગયરું ગયરું લાગે હમ. એ તો ઓકુલા છે લાવો મને ઓકુલા તો બહુ કોલો મને ચાખો. આનાથી વધારે પાક્યા તો જો પાકા લાવ્યો તો It's not આલા sarelchas. પાનવાળી નેર વાળું ખેતર છે ને તેની અહીં છે. ઓકુલા બહુ ખાતા હતા પહેલા ખાયા તો બહુ ખાઈ એના જેવા જ આવે તો Correct? ડાયરેક્ટ મોળામાં ખાઈ લેવાનું એવું એમ ના લેવાનું બીજો કાઢ નાખવાનો બીજો જોઈએ Eh, kabar ng Philippines na iya. Chili. Na, alag chela. Walang ganito sa Pilipinas, pero parang kalasa siya ng ઓકુલા કહેવાય ઓકુલા આપણા ઓકુલા. વધારે છે unam siya. આયુ ખાય છે ને એવું જ લાગે Oh, para siyang lychee. Lychee. Uwe, મને યાદ છે lychee જેવા છે. Something like lychee. Yun yung yun yung malalasahan mo kapag kinain mo yun. Pero wala tayong ganun sa Pilipinas. Ewan ko lang sa mga sa mga lugar kung saan medyo liblib, baka meron silang ganun. Pero kalasa siya ng lychee. It's 7:46 already. Where are you going again? Yes. Oh, yes. Yes, my love. Where are you going? I'm asking you. Hospital. May duty si Doc. Alas 8. Tumbak Night si Doc. duty. He? Tumbak si Doc. Ang tumbak? Tumaba. Tumaba. Tumaba si Doc. Tumaba It's si Doc. 7:46 only. Why are you leaving already? I'll just go. 7:46. There's no even patient. Sit here yet. Ay, sit here and wait. Huh? Sit here and wait. No. Why? I will go now. Kem? Charging che? I am very punctual. Tu jai yaar, punctual paras. Do you think Doc Milan is punctual? No. Sometimes he's leaving 9 o'clock on an 8 o'clock I duty. am not. I will go now.